pagtigar sa tema dili San Pedro sa kaha. Unang itudlo in Kristo na mundo sa iglesia yan tukod. So, Mr. Moderator, ako na ang naproibahan ang 4 minutes, 4 minutes. ako sa pagtubaw sa iyang mga pagkakataon. Okay, so para 10 minutes for the stand sa Brother Paul o karon na kita sa diskantos sa Alay, 3 minutes na lang time. Kasi may timer na eh. Ingatan sa mga. Imusimba ko. Ako ko simba. Tama kayo magyawi. Ano lagi, pero hindi man eh. Dito matire. Kasi magkuha sa kagana. Alin na siya, tawagin bro. Hindi, lagi mag-splitsing. Ha? Oh, di makabali malubat. Lagi, di malubat, pero why, patiri lagi. Pero okay lang din lang alin. Di ba ito, portable? Hindi, portable. Portable, lagi ito siya. Ala, kaya na lang. So, na ilang na ninyo daan? Saksak. Pwede niya na lang ipatunol ang mga live diri o. Bisag kayo to atiyo. Sige, ang mga live diri magsaman. Ako yun nga. Okay, Bago magsimula ang dialogue na ito, dinikit ko sa kanya. Nung pagdikit ko sa kanya, lumayo siya. Eh di tamang-tama sa kanya, yung nasa 1.18 ng unang punto, kaya reply. Next question, hirap-hirap ang Sabi sabi mo, natakot ako sa yung tanong mo, panlay na Sabi tanong mo, na natakot ako sa test mo. Ito tanong, pag hawakan ko yan, hindi yan natatakot ng Diablo. Yes or no? Pag hinawakan mo yan, Yes or no? matatakot yung Yes or ama no? ng Diablo. Yes! 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 Nag-yes, tumutulimi ka. Maingay ka eh, maingay ka eh. Sabi mo, yes! Yes! Huwag kang maingay. Katunayan, 8.44 ng 1, dyan sa kasinungalingan mo, Wait ang ama ng lang. Diablo, natatakot dito. Ingay mo eh. Kung maaari, ikaw hindi ka matatakot kasi anak ka ng Diablo eh. Pero yung ama mo ng Diablo, ayon sa 8.44 ng 1, at pagsisinungaling mo ngayon, yun ang matatakot, yun ang mapapasok. Pumunta ka sa nila, pumunta ka kay Father Darwin, tignan mo yung Nakakatakan ng Yahweh mahimong Pangulo kung amahan. So therefore, kay si Pedro gihatagan mag Yahweh, so biblical nga si Pedro amahan kung Pangulo na sa Iglesia Kitoko ni Cristo. Kung nasabtan nimo ang atong topic. Kay nag-ingon man ka kagihatagan og Yahweh si Pedro aron mahimong amahan. Kay sa mabasa dito nagiman og hatagan ko ikaw sa mga Yahweh sa gingarian og kinsa ganing mga sala imong pasayloon kini pasayloon. Kinsa ganing mga sala imong pahawiran kini pahawiran. Pangutana, unsa mang salaa ang pahawiran or pasayloon ni Pedro? Kay ang mga sala sa tibuok kalibutan napasaylo naman sa Ginoong Kristo. Unsa man salaa ang pasayloon ni Pedro? Objection, Mr. Moderator, ang iyang pangutana dili may akong gipahayag. Wa man ko magsudarig may tungod sa sala. Ikaw ba naghimog tema nga ang pangutana ibase lang sa akong gipahayag. So Mr. Moderator, dili kabahin sa kanang pagpasaylo ang atong topic kunili nitong pagkapangulo ni San Pedro nga gitiman-an pinaagi sa paghatag og Yahweh. So mao na iyang ipangutana, dili siya mangutana sa wala na ko ipahayag. Moderator's time sa. So ang subject sa iyong tema dili ang pagpasaylo pag-asa. So ang tema dili kay magisubak si Pedro unang sa tupapa. So diha focus sa kaniya di say unang sa tupapa o dili si Pedro magitatag lain. Sige. Igamit niya ang counter objection moderator. Igamit niya ang Isaiah 60. Ang unod sa Isaiah 60 hatagan og Yahweh o makapasaylo o mga sala o makapasaylo o mga sala pasayloon ko ni Pedro.
ang akong pangutana kay naa man na sa bersikulo yang gigamit. So dili siya pwede nga munigar ana kay naa man na sa bersikulo nga iya gigamit ng hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingarihan sa langit. Kinsa kaning mga sala ang imong pasayloon, kini pasayloon. Kinsa kaning masala imong pawiran, kini pawiran. Ang pangutana kay amahan na si Pedro, siya man ang nagunit sa tanan nga mga kuan sumala sa mahayag. So unsa mang sala ang ipakuan ni Pedro kay naa man na sa Mateo 10 kanang 16 19. So dili siya pwedeng munigar ana kay iya man gigamit nga bersikulo. Mao lagi, so alili ko mo brand sa imong kuan kana ay contradiction. Kay kinahanglan magud nga ang subject sa tema si Pedro unang sa tupapa ug mao ni ang imong isupak. So negative kani. So nakutana lang kung sang salaa. So dili man beto sa pagpasaylong sala o say gipasaylo kisay nagpasaylo. So proceed ta sa laing pangutana. Wala ko gigrana yung mga kuan kay dili. Ayun na pag-counter kay ako nag-rolling ko. So ang subject dili si Pedro unang sa tupapa sa Roma. So wala ko i-grant ang imong contradiction kay wala mo subay sa tema nga ato nga kasabutan. So, proceed ko sa laing pangutana. Kay si Pedro, una man kang papa sa Roma. Kay siya man ang papa sa Roma. Kung makasala ang iyang anak, kay siya amahan. Unsa magsala ang iyang pasayloon ni Pedro. Kay si Kristo, pasaylo naman niya ang sala sa kalibutan. Kay siya pagkamahan, siya kay na siya mga anak. Unsa ang iyang pasayloon ni Pedro. Objection, Mr. Coordinator, dili lagi subject matter din ng sala ipasaylo ba ni San Pedro kay ang verse mangunana bro John 20 21 to 23 wala ko nagamit ang bersikulo. Ang akong gigamit 19 nga kung unsa ang gitugod sa yuta gitugod sa langit, ang gibadbaran sa yuta pagabadbaran sa langit. So mo nang authority wala diha uldo kabahin ni ana ang pagpasaylog sa pero dili na mo'y subject matter sa atong tema. Ang atong subject matter nga si St. Peter gitagaan og Yahweh ug ang paghatagan og Yahweh mahimong pangulo kung amahan. So therefore akong na-prove nga kay wa man nimo supaka nga San Pedro gitagaan Yahweh. So si San Pedro amahan kung papa sa iglesia gitugod ni Kristo. Okay, so no counter objection. Ang alternative na ito diri sa bro kanang isa ka di palo agad diri sa isang agad dito sa langit kasi amahan sa dito unsa man ang luagan ni Pedro o unsa man ang puso ni Pedro. Ano sa pangutana kay problem. So wala mag-rolling sa ato direktora. So isim lang kanina kay nanamog ka sa kawan pagpasaynog sa lagod. So ano? Wala. Ah. Ah. Hello. So Hello. Sige niya, puri palo taga grupol. Hello. Mention ko na sa Anjura. Bro na kay ana bro katong microphone ana kasama mo. Hindi ra god. Kana na imong mic mo yan manaon puli-puli ni. Ang mga utana naman na. Ah. Mana na to mic. Yan lang kan. Lubay. Alam niya. Ako na ito nito. Ako na ito discuss. So, muli lang sila. Monitor ba bro kung ibang reception. Ano? Okay na. Okay na.
Dili na tingog. Dito ma, konsume man ito. Yun ito. Dito na malirik naman. Kasi ko ba na rin? Okay ha, magandang tayo ba, rolling moderator. So, kanana ay ang subject matter sa inyong hangko ay San Pedro, una sa pagpapa. So, negative, makita ka sila ay personahe. Kaya, kung dili magay si Pedro ang sa pagpapa, isa, mauli ang pagkatala sa affirmative sa iyang pagpaparok. So, ibang obligasyon ang pagpangita ang laing kung San Pedro. So, ang objection, wala kong i-grant o proceed sa laing pagkatala. So, proceed po sa laing pangutana. Kay nag-ingon man ka nga si Pedro nga amahan gihimong pangulo sa iglesia. Asa mabasa sa Biblia nga si Pedro ang gihimong pangulo sa iglesia. Nabasa na bito na kung mga versikulo. Una, Mateo 16:18, gitagaan siya 19, gitagaan siya Yahweh. Isaias 22, 21, 22, ang katagang Yahweh, mahimong amahan. So, og ang iglesia gitawag ni nga usa ka panimalay, sunod siya amahan. Kisay amahan nga gitundo ni Kristo. Ato yang gitagaan og Yahweh mo toy ilhanan Brad Claudio nga kung hatagan kag Yahweh, mahimo kag pangulo o amahan. So, sabto nato implied, nabasa nako implied ang mga bersikulo nga nagpamatuod nga si San Pedro papa gyud sa iglesia gitugon ni Kristo. Asa man nimo mabasa dito sa Isaias 22, 21, 22 nga kanang dito mautoy ilhanan nga si Pedro mahimong papa. Kay nabasa man ako nga ang hatagag Yahweh mahimong amahan, itagaan man kag Yahweh San Pedro. So gamito nato ang common sense. Pagsabot ba dili kay litra por litra basta ako gani mo ang sentence kay imong ipangutana, sabto nato ang gibasa. Nga sa Isaias 22, 21, 22 ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So wa man kay sopak nga San Pedro kitagag Yahweh. So kagitagaan sa Yahweh, so amahan ang iyang role. Asa siya nga himong amahan sa iglesia gitugon ni Kristo. So natubag ang pangutana. Brad Claudio. Okay. Ang Isaias 22, 21, 22 ang gihatagan og Yahweh diha si Ezekias. O niya nganong nahimo man ang si Pedro? Ang akong pag-probe diha, wa man si Pedro diha. Gi-establish na ako ba nga premise na nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So si Eliakim Bana kinsa nang gi-referado diha. So wa pa man natawo si Pedro ana pero naa na ang prueba. Unsa ang prueba nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Miabot man ang panahon kay St. Peter gitagaan pod og Yahweh. So therefore kung ang hatagan og Yahweh mahimong amahan, so ang role ni Peter amahan siya asa sa iglesia ang gitugon ni Kristo. Kay ilitok man ni Kristo, ibabaw na ining bato Pedro, tukuron ka og iglesia, ihatag ko kanimo ang Yahweh. So sa iglesia siya nahimong amahan. Last 2 minutes. Naa kay mabasa sa Biblia nga si Pedro litra por litra nga nahimong amahan? Naa or wala? Basahon nato ang litra og sabton. Kaya ako man nabasa ang litra por litra nga gitagaan sa Yahweh. Nabasa po na ko litra por litra nga ang hatag og Yahweh nahimong amahan. So litra por litra mabasa, pero gamitan og pagsabot. Kay kung litra por litra di na ta magdebate. Kay litra por litra naman niabitaw ta dinhi kay atong debatehan. Kanang litra por litra ang gihatagan siya Yahweh, ang gihatag og Yahweh mahimong amahan, mao na ang pamatuod kay San Pedro papa kon aman sa iglesia gitugon ni Kristo. Ang katungdanan ni Pedro sa iyahang pagkaamahan, mamadbad ba og dinugkos or dili? Kabahin na siyang authority kay gihatag man ni Kristo, ingon si Kristo nga ihatag ko kanimo ang Yahweh on sa imong itugot sa langit o sa imong bukoson usab. So kabahin sa iyang authority isip pangulo kon amahan sa iglesia. So wa gyud kay isupak-supak ni Mr. Claudio sa akong proposition. Di mo gyud gisakyan. Sunod po tada. Unsa man salaa ang gibadbara ni Pedro or unsa man ang gibadbad ni Pedro nga gibungkos?
Pananglitan, buhat kapitulo 5, sa diyang si Ananias sa pira nakasala sa dili paghatag sa halin sa yuta. Si San Pedro bitindog og namatay sa iyang tiilan si Sapira og si Ananias. So usa na sa mga prueba nga si San Pedro adunay gitudlo sa Ginoong authority nga kung unsa niyang silutan, mahimong sinilutan sa langit. Kay katong magtiayon, wa man ihatag ilang bahin nga ilaon pag idonate sa simbahan. Ilimdan man nila. So mingon sa San Pedro nga na makaka ang imong gibakakan dili tao, dili ako imong gibakakan ha, ang Holy Spirit. O ang duha ka magtiayon, nangamatay sila sa asa sa tiilan ni San Pedro. Kanang word nga sa tiilan, under na sa authority ang gihatag sa Ginoo kag Saint Peter. So na ang gipractice sa Saint Peter, ang authority ang gihatag sa iya sa Ginoo. Pagpasaylo ba ito og sala o pagbadbad og sala ang namatay? Pagpasaylo, pagbadbad o dili pagbadbad kay namatay man. Ang naa diha ang kanang pagsilot napoy pagpasaylo. So kanang tanan nga mga roles gigamit ni San Pedro sa buhat kapitulo 2 sa dihang namatay na si San Judas o si Judas Iscariote. So may giingon ni San Pedro magpili tag bag-ong ihulip. So si San Pedro ang mi-decide, siya ang mihukom nga pulihan gyud ang pagka-obispo ni Judas og na tuman gyud to. Kay nga naman ang authority nga gihatag sa Ginoo kang San Peter, gi-practice man ni Peter sa dihang wala na si Kristo. Kay supposed to be si Kristo may mapili unta sa 12 ka apostoles. Pero wala naman si Kristo, si Saint Peter ang chairman o mi-preside niadtong maong pagpili sa bag-ong apostol hulip ni Judas Iscariote. So gi-practice ni Kristo. Okay, time. Tapos na midis ta? Okay, time na mga igala. Tapos isa ito. Ay, man. Huli to ba? Huli to. Buti ko man ba? Ang pagpaparok sa negative stand. Naway lain si kapatutan ang supako ni Claudio Alpizzi ang pagkapangulo ni San Pedro sa 10 minutos na pagligar. Mao ko sa nibis. Okay, ako ihatag. Kunya ako iokta ako sa kuan sa nibis. Di ko sasabihin. Ako tani. Ay, sa palaban ng English. Oo. Uwe pa sa nitis ba? Microphone ba? Microphone. May lagmo rito. Di ko sasabihin. Kani madungo mo gyud ta, live man eh. Maduwag ni. Maduwag ni hapon ni. Idol pa ba na? Idol pa ba? Idol pa ba? Shout out. So akong pamatud-an karon nga si Pedro dili gyud dili gyud siya Bro. Okay, stand. kanang ay nagkalugasan ay nala kayo ha. Walang sasapaw-sapaw ha. Si Pedro dili gyud siya papa sa Roma kay kung Unsay? Pedro pa ang Ano topic niyo? papa Ano topic sa Roma niyo ha? naunta kay mabasa nga siya amahan sa Roma pero wala gyud mabasa. So puros tumutumo ang istorya sa atong igsoon nga si Brother Paul. Kay wa may mabasa. Iyahar man gi sabot-sabot. Kay kon mangita tag papa sa Roma diri sa kanang diri sa mabasa sa Biblia. May lagmo rito. Si Apostol Pablo sa mabasa diri sa buhat kanang 13 nag-ingon diri si Apostol Pablo nga sa buhat 9 nag-ingon si Apostol Pablo nga nag-ingon ang Ginoo natong Hesukristo sa buhat 9 nga kanang Ananias tindog ko nga tuwa dito sa dalan nga tarong tuwa dito si Saulo nga nagampo niingon si Ananias dili ko Ginoo kay kana siya ning anhi nga ni aros ug panggapos mga tinumnan pero niingon ang Ginoo moadto ka kay siya akong himuon nga kanang magdala sa akong ngalan ngadto sa mga hintil ug sa mga hari ug sa mga anak sa Israel. So dire ipamahayag ni Apostol Pablo mga igsoon kay kini sa Saulo mao man si Apostol Pablo Maluan man. sa iyang pamahayag sa atuang Ginoong Hesukristo nga si Apostol Pablo
mao ang namuno sa tanan Basta ang nga nagdala sa ngalan sa tuwang Ginoong Hesukristo bisan pa gani ang Israel. Bisan pa gani ang Israel gisakop niya ang Israel ni Apostol Pablo gipasakop sa tuwang Ginoong Hesukristo. Mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Apostol Pedro dili maoy namuno sa mga kanang tao dito sa Roma, kay si Apostol Pablo nga mao si Saulo sa unang panahon maoy isugo sa tuwang Ginoong Hesukristo nga mamuno ngadto sa mga hintil. Mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Apostol Pablo kasi mao ang Papa sa Roma. Naay mabasa sa Biblia nga si Apostol Pablo Papa sa Roma. Papa siya sa tanan nga magtotoo nga mga hintil. Dili lang sa Roma siya Papa. So dili ni siya tumutumo. So mali ang kang Brother Paul nga iyang pagingon nga si Pedro Papa sa Roma. Mali siya. Kay si Apostol Pablo ang amahan sa tanan nga mga magtotoo sumala sa mabasa sa Biblia. Unya pangutanon ako siya sa iyang gibasa dito sa Mateo 16:18 ngadto 19. Di na siya motubag atong iyang bersikulo nga mga unod adto. Usara ka unod ang iyang gikuha. So mali kayo ang ilahang delivery sa pagpamatuon nga si Pedro Papa sa Roma. Kay di naman siya kahibalo og unsay kuan nato kay wala daw sa tima. Niya kanang iya man to gigamit ang bersikulo nga Mateo 16:18-19 nga wa man sa kibawat mga unod adto. So mali siya Ginoong Pablo Alima sa iyahang mga pahayag. Mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Pedro dili maoy Papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, kundili si Apostol Pablo sumala sa mabasa sa Biblia. Mao nga ang kanang magwali nga moingon nga si Pedro Papa sa Roma, mga kapatid, tumutumo na siya mga kapatid, gawa gid kay mabasa. Si Pedro gitagaan og Yahweh, pero ang Yahweh nga gihatag niya mao ang pagpasaylog mga sala o pagbadbad sa mga binugpusan. Unya gipangutanan ako siya kung unsay gibugpos o unsay gibadbad. Abi po siya mutubag kay was tima, pero gigamit na niya nga bersikulo. Mao na siya mga igsuon nga makita na to nga dunay pagkatumo-tumo nga mga istorya. Kay nganong di man siya kapamatuod, di man siya wa man sa kibaw sa tanang unod siya ang ipakita nga mga bersikulo. Dapat mahibalo siya sa mga unod sa iyang bersikulo nga gipangbasa. Kay ibasa po siya sa Juan 10:16 nga ang amahan ang lunalay usa ka kanang pastor or kanang pangulo nga magsulti or magdumala sa katawhan. Si Kristo maning magdumala sa katawhan diri sa Juan 10:16. So mali gyapon si Brother Paul Alima sa iyang mga pamahayag. Mugamit siya mga bersikulo nga wala siya kasabot siyang gibasa. Kay iya no kung gihimong si Pedro diri sa Mateo o sa Juan 16 o sa Juan 10:16. Unya ibasa po niya ang kanang Mateo 16:18-19. Wa po siya kibaw sa mga unod aning iyahang ipangbasa. Kay akong gipangutana siya og Last 1 minute. unsa man na siyang mga kanang ipangbadbaran o gipasaylo. Mo-object dayon siya. Objection daw kay wala estima, pero iya gigamit ang bersikulo.
Mao na nga pugnit ra ditong iya, kurit ra ditong iya. Kurit ra ditong iya sa bersikulo. Mao nga nini gahapon noon akong napamatud-an nga si Apostol Pedro dili papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Kundi si Apostol Pablo ang papa sa tibuok kalibutan. Okay, right? Okay, so ano na po ta? Ano na po ta sa 10 minutos cross-examination gikan sa negative ngadto sa affirmative. Oh, ang affirmative ta, affirmative o mawala sa negative karon og 10 minutos. Okay, ato yatag ang microphone ni Paul. Time. Isupak man nimo nga si San Pedro amahan or papa. O yun ka ba nga si San Pedro gihatagan og Yahweh? Yes, yatagan si Pedro og Yahweh pero wala ing nagpapa. Kay si Apostol Pablo ang papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. So kay miuyon ka man nga San Pedro gihatagan og Yahweh, mahimong unsa man ang hatagan og Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? No, kay ang yatagan og Yahweh ang paghatag ni Kristo og Yahweh sa kalibot ni Apostol Pedro, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro, ang paghatag og Yahweh ni Kristo ngadto ni Apostol Pedro, mao ang ilhanan nga pwede siya makabadbad og mga sala o makabugkos pod og mga sala. Ako pangutana balik ko nako no, mahimong unsa man ang paghatagan og Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? Ito ba ka naman katolikal nga no? No, si ang gihatagan o Yahweh, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro, dili mahimong amahan. Kundi gihatagan siya og Yahweh aron sa pagpadbad o ilahanan nga makapasaylo, magpadbad siya mga sala ngadto sa mga tao. Mao nga gipangutana ti kaniya unsang salaa ang pasayloon ni Pedro, wa di ka katubag. Moobjek na hinuon ka. So wa ka kibaw sa timang imong gibasa diri sa Mateo 16, 18, 19. Gigamit na ko Isaias 22, 21, 22. Pangutana, mahimong man unsa ang hatagan og Yahweh sa mga Isaias? Ang gihatagan og Yahweh dito Mahimong unsa? ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 21, 22, 21, 22. Ang gihatag og Yahweh. Katong Yahweh nga gihatag niya nga nahimo siyang amahan sa Objection. Wa ko mangutana kinsa gihatagan. Ang akong mangutana ba akong karohon, ang hatagan og Yahweh ba mahimong unsa? Wa ko mangutana gihatagan. Ang hatagan ba og Yahweh mahimong unsa? Sumala sa pabasa. So ang pangutana niya, ang hatagan ng Yahweh ay mo mapunong siya. Pagkila ka lang, ay pag-amakas ka lang sa So, one kabunon. ang imong pangutana nga ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 22, 21, 22 kung mahimong unsa ang gihatagan og Yahweh dito nahimo siyang amahan. Nahimo siyang amahan dito sa mga tao nga kanang giilog ni David. Pero diri sa Mateo 16, 18 ang gihatagan og Yahweh diri pagpasaylo og sala dili amahan. So layo na kayo ang imuhang katarungan kay ang Yahweh dili nga gihatag ingon man diri og hatagan ko ikaw og Yahweh o kinsa kaning mga sala ang imuhang pasayloon kini pasayloon, kinsa kaning mga sala imong pahawiran kini pahawiran. So dili amahan, layo ra kay ra imong istorya. O yun na ka nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Pangutana, si San Pedro gihatagan og Yahweh o wala? Gihatagan si Pedro og Yahweh para pagpasaylo og sala dili amahan. So mali ang imuhang interpretasyon diha sa imuhang mga bersikulo. Layo ra kay na sa iyo ang imuhang mga bersikulo.
nga imuhang kuan kay ang bersikulo nga imong gigamit nga gihatagan og Yahweh dito sa Isaiah 22 21-22 kanang ang katong mga tao nga giilog ni David, pero ano rin sa Isaiah 26 o sa Mateo 16-18-19 ang gihatagan og Yahweh diri mupasaylo mga sala, mubadbad o mga sala, dili amahan. So mali kayo ang imong interpretation. So, mao lagi oyo na lagi ka nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. San Pedro hatagan og Yahweh, so therefore matod sa imong giingon ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So pangutana, kining oyon ka ba nga ang iglesia Panimalay? Yes or no? Ang iglesia nga gitukod rin ni Kristo. Bumabasa na to dito sa 1 Timoteo 3:15. Kanang panimalay sa Diyos. Bro, pareha Ang ba? panimalay sa Diyos. Pareha to ba? Pareha. Kinumala to ko ito sabot katawhan. Katawhan ang panimalay sa Diyos, dili building. Bro, pareha to ba? So kay panimalay man ang iglesia ang gitukod ni Kristo. So sama sa panimalay doon ay amahan. O doon na amahan si Kristo. Dili si Apostol Pablo. Si Kristo ang amahan. Kay sumala sa mabasa na to dito sa kanang Juan. Sumala sa mabasa na to dito sa Juan. Si Kristo sa Hello. sa mabasa na to dito sa Juan, si Kristo amahan. Dili si Pedro. So kay uyon ka naman nga ang iglesia Panimalay o kinahanglag amahan. Sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia, 16-18, kinsa may yang giingnan? Si Pedro ang iyang giingnan nga tukuron ko ang akong iglesia. So buti pa sabot kay nag-ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So buti pa sabot nga kang Kristo. Uni ang kang Kristong iglesia, kung mabasa na to dito sa Roma 16:5, ipangusta usab ako sa iglesia nga naa nagtiguman siyang balay. So buti pa sabot nga ang iglesia katawhan. Mao na siya ang panimalay sa Dios, mga katawhan. So uyon ka nga sa San Pedro ang giingnan sa dihang gitukod. Dayon kining giingnan sa Ginoo nga San Pedro, gihatagan niya Yahweh. Dahil uyon ka nga San Pedro, gihatagan og Yahweh. Dahil uyon pud ka nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana, ngano supak-supak man ka? Supak man ko kay mali man ang inyo ha. Kay si Pedro maghihatagan og Yahweh sa Mateo 16:19. Mubadbad og mga sala. Pero ang Yahweh dito sa Isaiah 22 kanang ang Yahweh ibutang sa waga. Pero diri sa Mateo 16:18-19 ang Yahweh ihatag aron sa pagpasaylog sala. So mali perminte yung interpretation. Diba pag ikay mabasa nga papa diri si Pedro kay ang papa diri sa kanang pagtulungan ni Kristo. Walay laing amahan kundi ang amahan lang ato sa langit sa mabasa sa Mateo 23. Mao lagi. Ako pangutana lagi, miuyon ka na kay San Pedro gihatagan og Yahweh. Miuyon ka na nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana lagi nako, ngano nagsupak-supak man lagi ka? Nga miuyon man ka kasi San Pedro gihatagan og Yahweh. Yan hatagan og Yahweh mahimong amahan. Ngano man lagi nagsupak-supak ka sa imong giuyonan? Nisupak lagi ko sa inyong ideya kay si Apostol Pedro nga gihatagan og Yahweh. Pabadbaron og kapos. Pero kamo inyong gihimong amahan, kalayo ra kay na sa inyong gibasa. Asa dapat inyong pagsabot diha? Kalayo ra kay na inyong gibasa ang gihatag ni Pedro nga Yahweh aron mo badbad og mga kapos. Og sa ubang transition mo pasaylog sala. Unya si Pedro pasaylog sala. Unya inyong gihimong amahan. So layo ra kayo ang inyong mga pagsabot diha sa Biblia. 5 minutes.
Okay, so salamat po. Mana service side, negative, affirmative sa pagpaparo sa Pilipinos. Kung karon ato hatagan sila sa summary mga higala tag 5 minutes. Summary 5 minutes na. So, mga igsoon, mauna siya mga igsoon. Ilang gipamutana kay niuyon man dako nga ang hatagang Yahweh amahan. Ang dito sa Isaias 22, 21, 22 nahimong amahan, pero ang diri sa Mateo 16, 18, 19 ang hatagang Yahweh upasaylog sala, mubadbad sa mga sala. So layo ra kay ilang giingon gihimong amahan. Sila may nagbut-but naman sila hinuon sa ilang ideya. Muna nga mali kayo ang ilang ideya na mga igsoon nga si Pedro na himong amahan. Muna siya mga igsoon nga ako mga igsoon nimbarog ko diri kay dili ko maritis. Kana ang ako lang mga igsoon dili ko para sa nabuban nga kusog kay manaot sa YouTube, pero dili mo atubang og debate. Oo. Pero ako diri mga igsoon nibarog ko kay aron harap-harapan na istorya kung unsa ka tinuod ang alam ni pamatud-an nga Papa si Pedro sa Roma. Pamatud-an ako nga dili Papa si Pedro sa Roma. Mao nga kaning konklusyon nila o libakon pa ko nila naman ko tubango na pag ko nila o unsang gustong tema. Mao na dili maritis, dili pareha sa 70 Adventist Church nga humanog debate manlibak dito sa channel. Muna akong kalagutan ng mga tao nga adto manlibak dito sa wanay gigatubang mga maritis na nagko. Mao nga kung naapa ang ganin mo ikastorya sa kuha party ani binibati human sa konklusyon ato ba nga kung ninyo mao na siya di maritis. Muna ibot ako ipasabot nga dili ko maritis. Mao nga niling kahapon noon ako na napamatudan nga kanang si Pedro dili amahan sa mga Kristiyano. Mali ang ilang interpretasyon na dito nila gikuha sa Isaias 22, 21, 22 na ang Yahweh nga gitungtong sa baga nahimong amahan. Gitungtong man to. Kaya din sa Mateo 16, 18, 19 gihatag man. Unya ang paghatag giingon man nga atagan ko ikaw sa Yahweh sa gingharian. Kinsa ganing mga sala ang imong pasayloon, kini pasayloon. Kinsa ganing mga sala ang inyong pawiran, kini pawiran. Amahan baguna. So, dako kay binuhuan ng interpretasyon ninyo. Apa di pader? Mao na nga nining kahapon nun akong napamatudan nga piminting mali ang ilang deliver o pagsabot sa Biblia. Mao nga aning hapon nun ako nang ihatag ngadto sa moderator. Okay naman na, summary sa negative, pareho pa sa affirmative, 5 minutes sa summary. Patbol, alip. Salamat Mr. Moderator o salamat Mr. Claudio Alpice sa imong napalpak na pagsupak-supak. Ang akong presentasyon laro nga si Kristo nagtukod og salamang ka iglesia dayon si Pedro ang giingnan. Dayon si Pedro according sa maong bersikulo giatagan og Yahweh. Isupak man ni Brad Claudio. Wa niya supaka. Ningon siya nga tinuod pa ng Brad Paul kay San Pedro gitaga ang Yahweh. O sa ato pa ang iyang role unta ang pagsupak-supak pero miuyon siya kay San Pedro gihatagan og Yahweh. Gigamit nako Isaias 22, 21, 22 nga ang paghatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana Brad Claudio, si San Pedro gihatagan man og Yahweh, mahimo mang unsa ang hatagan og Yahweh. Mitubag si Brad Claudio nga mahimo ko ng amahan. Di niuyon siya. Kay San Pedro di ay amahan kon Papa gitiman-an diha sa paghatag og Yahweh. Wa niya supaka. Sa ato pa wa ni nahimo ni ini maong lantugia kay instead nga siya musupak niini miuyon man hinoon.
ug sa natad sa debate, dili ka pwede nga muuyon sa presentar sa afirmatibo kay mapildi ka man. Dapat. So ngano man nga niuyon man siya, kay dili man niya kaya nga supakon ang nagbuntaog nga kamatuoran nga unsa. Kay San Pedro gitagaan og Yahweh, ang gihatagan og Yahweh mahimong amahan. Therefore si Pastor Claudio way nahimo sa iyang pagsupak-supak na human kining maong dialogo. Niangkon siya kay San Pedro di ay Papa kay gihatagan man og Yahweh ug ang gihatagan og Yahweh mahimong amahan. Hilom Mr. Claudio kay sa imong samari na kilom-kilom ko naminaw ko. So gitagaan ka chance sa kanina nga mosulti pero wa kay nahimo nga pagsupak kundi iuyon ka na hinuon. Gigamit nako ang unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia panimalay. Ipangutana ko ikaw, unang iglesia panimalay, ang pangutana, kinahanglan ba ang panimalay nga dunay amahan? Dito ba ka kinahanglan? Kay kinahanglan mga nay amahan. Ang pangutana, sa dihang gituko ni Kristo ang iyang iglesia nga panimalay, kinsa may iyang giingnan? Itubag na pod ka nga si Pedro. Unsa may iyang giingon kang Pedro? Ihatag ko kanimo ang Yahweh o gibalikan ko ikaw sa Isaias 22 nga ang paghahatagan og Yahweh mahimong amahan. Wa gihapon kay supak, uyon gihapon ka. So sa katibuk-an nining maong samari sa dialogo ang atong kaatbang na pastor sa tinuod nga iglesia ni Kristo nga motuo nga si Kristo Dios na parot o nabungkag ang hagupa niya nga rason instead na mosupak ang iyang role na uyo naman hinon siya o sa kinikatataw nga timailhan nga ang nagbuntaog nga kamaturan dili gayud kayang supakon ni bisan kinsa nga naninguha sa pagpuka niini ug mao kana nahitabo nining atong dialogo karon ang bidisyo sa kamaturan daw sama ini sa kahayag nga misidlak dahil sa kasing-kasing ni Mr. Claudio ug mao kini ang iyang balunon una sa pagpamauli kay San Pedro di ay ang Santo Papa sa gitukod ni Kristo nga iglesia. Hinaot makatulog siyang malinawon niini nga tuuhan niya kay San Pedro di ay ang Papa sa iglesia gitukod ni Kristo. Daghang salamat kung dalaygon ang Ginoo dining kahaponon nga babaw ang kamatuoran sa simbahan nga gitukod ansang pangulo gitudlo ni Kristo si San Pedro pinaagi sa pagtimaan na ng Yahweh o autoridad nga gihatag kang San Pedro ang unang Santo Papa sa iglesia gitugo ni Kristo. Daghang salamat o salamat sa kaparutan nimo dining maong dialogo. Bukos na. Open bro, open bro. Okay, daghang salamat inyong duha. Kanya mga matol pa wako noy ayo ning debate og way mohukom. Oh, Ha? ako'y mokom. Wako noy ayo ning debate og way mohukom kay di tayo mao kisay blaog sa pilde. So ang mohukom ali kamurag yun. Kamurag mohukom og kisay daog sa pilde. Okay, salamat kayo sa inyong duha kay dito kayo ang inyong Presentasyon. ay sa usa. Okay, at hatag Open forum sa mga ay 5 lang. napay open forum. Hoy, magtanong pa ka. Okay bro, pagkutanong ka na bro. Okay ka po. Ito magkapunta na. Related na squad po sa tema. Pagkapangulo San Pedro, at yatag ni bro Marcelo Ahog. Pangutana bro. Sino na ni? Claudio, Pastor Claudio. Pastor Claudio. Supak man ka nga si San Pedro mao ang pangulo. Sa listas mga apostoles, kanunay gyud na una si San Pedro ug iwit si Judas. Kung dili pangulo si San Pedro, kinsa man ang nauna sa 12 ka apostoles suma sa lista. 10 bersikulo 2 San Mateo. Ang nauna sa sa Mateo, ang pagpili ni Kristo sa Juan, si Pedro. Oh, Si Pedro ang nauna dito. Pero ang pagkapapa sa mga Kristiyano, dili si Pedro. Wa ba kayo nabasa nga si Pedro Papa? So, inyo haran ang binuangan ng Biblia. Buot-buot mo. Kay ako, pamatudan ako, nga si Apostol Pablo, Papa sa Kristiyano. Papa sa tibok kalibutan. So, mali ang inyong interpretasyon. Mag-ingon ni Brother Paul Alima nga, kanang naparot na ko. Saan ako pagkaparot nga ang Yahweh gagihatag sa kanang dito sa Mateo 16, 18, 19 gihatag mo to unya dito sa Isaias sa 22
21, 22, itong man to. So, gipinuangan mo, anak yung interpretation ninyo. Kay, ang pagka, kanang, matag sa Yahweh niya ni Apostol Pedro, ang pangatag Yahweh ni Apostol Pedro, kanang pagpasaylo o mga sala, dili papa sa Roma. Ayaw sa pagtouch, pag-call kay pagbubuo na. Kumala mo. Diri po ko sa kadiri. Kay, iya po kung gipranggang parot. Kailan parot? Kaya dito Ako naman kung mayroong parot siya. Di man, kay Palo. may parot niya. Kaklaro ka na nga, Palo. sa Roma sa Ayaw, Pedro. paglaban sa Bicol, kahit mga buto. Kita mo. Oh, le. Sige na, balok ka. Dito pa pala ko na imong pangutana, nag-converse ako dito kay inyo kung gipangutana ni bahin sa among gidibatihan ni Ayaw, Paul. dali na. Pinangano ni mo musugot og iapel si Paul. Oh, sige, pahala kaya pili mo. Basta, daring pupusto ko. Ares. Bro, sumala sa laray sa gingharian ni David, aduna may chief representative nga mao si Shipna. O si Shipna, mao ang nagduma sa maong gingharian o nagdawat sa maong Yahweh. Kung tinis si David, bro, nga naa nagduma sa gingharian, nga naa say chief representative nga maoy nahimong amahan na nagduma sa Yahweh. O yun baka nga ang bag-ong gingharian nga mao gingharian ni Kristo na apoy chief representative. O yun ka dili. Naagani si Apostol Pablo, dili si Pedro. Sumala sa mabasa sa Biblia. Kanang binuang ng inyong nga si Apostol Pedro may papa sa Roma. Niingon man ka nga si Apostol Pablo asa man mabasa sa Biblia sa New Testament nga ang nagduma sa gingharian ni Kristo nga nakadawat og Yahweh mao si Pablo. Asa mabasa? Ang nakadawat sa Yahweh. Asa mabasa? Dili mo wala man ko mag-ingon nga si Apostol Pablo nakadawat sa Yahweh. Ang akong gayon nga si Apostol Pablo mao ang amahan sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Wa ako mag-ingon nga nakadawat sa Yahweh. Kaya nabi nga si Apostol Pablo amahan sa tanang magtotoo. Oh, kung mabasa na ko. Kung mabasa lagi ako. Kung mabasa lagi ako. Uyon mo nga kanang pili mo kapungutana sa kuha kung mabasa na ko nga si Apostol Pablo maoy amahan sa tanang nga kanang magtotoo. Mabasa nga si Apostol Pablo amahan. Bro, giutro man nimo. Giingon mo sa tanang katawan. Ganina tibok kalibutan mo. Kalibutan ang katawan ng totoo ni Kristo. Dali, atama Ang nahamag ko Biblia. Asa bersikulo? Nahamag ko Biblia. Biblia mo niya. Sige. Nahamag ko Biblia. Nga si Apostol Pablo kanang amahan sa tibok kalibutan. Asa ra? Asa Mas tibok kalibutan ha. Amahan ha? Mas tibok amahan din siya. Sa kanan nga tibok kalibutan sa kanan nga mo to. Sundan na ka. Sa kanan nga mo to. Mao na siya ang mabasa. Diri. Oh, diri. Salabet. 1 Corinto 4:15 no? No, 4:15 no? Kay bisan pa kun Gamon. dili maisip ang gidaghanon sa inyong mga mag-aagak diha kang Kristo. Dili daghan ang inyong mga amahan kay ako nahimong inyong amahan diha kang Kristo Jesus pinaagi sa mayong balita. Oh. Amahan, oh. Na ano basa? Na sama day. Kinsa may mayong balita? Kinsa may mayong balita? Di, ningon magagani. Kinsa may mayong balita? Bro, ningon magagani. Bisan pag unsa kadaghan ang inyong mag-aagak diha kang Kristo. Bisan pag unsa kadaghan ang inyong mag-aagak diha kang Kristo. Paluwag. Pero dili daghan ang inyong amahan. Paluwag. So usa lang ang amahan si Apostol Pablo. Niingon man ka ganina, ang pangutanan nimo ganina, nakabantay ba ka? Nga asa mabasa sa Biblia nga katong nga sa Apostol Pablo nga himong amahan sa iyang pagkadawat og Yahweh. Karon, ang akong pangutana mauni. Niingon man ka nga si Apostol Pablo, naa ba diha nabasa nga si Apostol Pablo nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan? Ayaw ko pangutan asawa na konsulti. Di ba nag-ingon ko nga si Apostol Pablo ang amahan. Wala ko mag-ingon nga si Apostol Pablo nagdawat og Yahweh. Una imo ipagsa sa kuwangan ginatagan sa Pablo Yahweh. Mali ka na imong pangutana, tarong nga imong pangutana. Why tikasay?
Tanaw nga imong pangutana, kaya wala ako mag-ingon nga si Apostol Pablo, gihatagan og Yahweh. Ang akong giingon si Apostol Pablo, amahan sa tanang magtotoo. Gipremisan ka na ko daan nga ang gingharian ni David na ay chief representative nga mao si Shibna nga mao ang nahimong nakadawat og Yahweh nga nahimong maong pangulo. Kung ang daang gingharian ni David adunay chief representative nga nadawat og Yahweh nan sa bag-ong gingharian nga maong gingharian ni Kristo aduna po na chief representative nga mao ang makadawat og Yahweh. Nangutana ko gatina kinsa man ang nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan nitubag kag si Apostol Pablo asa sa Biblia nga nakadawat og Yahweh sa Apostol Pablo maunay mintunganay sa akong pangutana. Wa man imo natubag ah. Dili si Apostol Pablo lagi ang nakadawat og Yahweh. Si Apostol Pedro. Pero ang amahan sa mayong balita, ang amahan sa tanan nga magtotoo, si Apostol Pablo sumulas mabasa. Dili pwede nga si Apostol Pedro inyong himuon nga amahan kay ba kay mabasa. Banabana ra nang inyo ha. Okay, so sunod ka pangutana si Bro Django Alabado. Tulog ka pangutana rin eh. Okay, so sisip, kaya magsugod na ta. Bro Claudio, Tanang instansa Katoliko bro bang si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Katoliko. Supa ka na bro? Ako puta na balik ha. Tanang instansa Katoliko bang si San Pedro ang unang Santo Papa. Supa ka na? Pinahagi sa mabasa sa Biblia, sukat ko na nga ang inyo si Apostol Pedro mao ang inyong papasuma kung pinahagi sa mabasa sa Biblia. Pero sa inyong mga referensya, wa ko'y labot ana kay Biblia may pagtaligan. Kaya nisupak man ka nga San Pedro ang unang Santo Papa. Kisa man na yung una. kinsa man? Si Apostol Pablo lagi sumulas mabasa. Si Apostol Pablo diya sa mabasa sa 1 Corinto 4:15. Diin man ka nakabasa nga sa San Pablo ang unang Santo Papa sa Katoliko. Dili wala gani si Apostol Pedro gani. Dili gani papa sa kanang dili gani sa papa sa mga Kristiyano. Kung si Pedro mga una mga ng papa ninyo si Pedro. Si Pedro na nga dili apostol kay ang Apostol Pablo, ang Apostol Pedro sa Biblia. Ang gibautismo, ngalan ba ni Kristo? Di kamo, di man ngalan ni Kristo gibautismo. So mali nang inyuhang mga pagtulunan. Diin man nimo nabasahan nga kanang Apostol Pedro nga among unang Santo Papa dili na mao si Apostol Pedro. Wala may mabasa sa Biblia nga kanang papa na si Pedro, papa na sa Roma. Unya, nganong moingon man mo nga kanang na ang si Pedro papa sa Roma nga ang unang papa nga kung nga wala mga mabasa sa Biblia. Unya, ang Biblia dili man padumagan ug dili pakuan. Sumula sa mabasa sa pinadayag 22:18-19 nga nagingon, akong pasidanan ang tanan nagapatilingog sa mga propesiya nining basahona. Kung adunay magataktak kaniya bisan usay gataktak sa Dios. Ang iyang bahin diya sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug sa balaang syudad nagisgotan nining basahona. So, klaro nga si Apostol Pedro dili papa sa Roma. Akong napamatudan. Okay, so proceed ta sa ikaduhang tema nga ang muda, ang moderator ni si Bro San Pablo Alima. Okay, daghang salamat Brad Edgar sa imong pa-moderate no, sa atong unang hugna sa debate. Karon maato kita sa main event nining atong diskusyon karon, isang dialogo sa wikang Tagalog. So ang buong proceeding po ay Tagalog sapagkat ang ating speakers sa hapong ito ay mula po sa Luzon, sa Laguna. At maganda po ang kanilang tema na pagdiskasan ang proposition, patutunayan ko na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. So ang ating dialogo ay meron pong 10 minuto na tinatawag constructive speech na kung saan papatunayan ng ating affirmative stand ang kaniyang proposisyon. At meron pong kasunod na 10 minuto
na pagtatanong. So 10 minutes cross-examination. Pagkatapos, bigyan naman ng 10 minuto ang negatibo para sa kanyang destructive speech. At susundan ng 10 minuto na cross-examination at 5 minuto na summary. So ang ating role, 1 minute question, 1 minute answer. Tapos ang mga tanong ay nakabase lamang sa paksa na pinagdidibatihan. So handa na ba kayo? So atin ang simulan ang dialogo na ito. Bigyan natin, timekeeper, bigyan natin ng 10 minuto ang ating affirmative, Brad Jade Almasura, at ang negative mamaya, Brad Pastor Darwin Butlay. So 10 minutes para sa tema. Patutunayan ko na ang larawan ng mga santos o mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ang 10 minuto ay magsimula pag-start mo na magsalita. Yan, magandang hapon sa atin, lalo na sa ating katanggaling si Darwin Butlay. Ngayon, ang ating tema ay patutunayan ko na ang larawan o rebulto ng mga santos ayon sa Biblia ay hindi Diyos-Diyosan. Naku, dilema nito ngayon si Darwin Butlay, mga kababayan. Bakit? Sapagkat wala naman siyang mababasa na yung mismong pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika ay konsideradong Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa Biblia, uunahin na natin at ibabato natin mamaya sa ating pangalawang stand, hindi naman lahat ng larawan ay konsideradong Diyos-Diyosan sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. Ngayon, ang ibabato natin na argumento kay Darwin Butlay, kung meron si Bro Paul Alima na haligi, meron akong haligi ng elementary school na tsak, swak na swak sa ating katunggali na si Pastor Darwin Butlay. Ngayon, ang isang haligi nating itatayo, totoo ba na ang rebulto ng mga santos ay konsideradong Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Ang sagot, hindi. Bakit? Dahil isa sa mga binabasa nila yung 25:6 ng Exodo, 5:7-9 ng Deuteronomio, 1:25 ng Roma, yung Salmos at yung nasa Isayas. Na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binubo ng kamay ng tao. Paboritong-paborito na nung tatay netong si Archie Añetes May mata silang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, at may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngayon, magkukonklusyon na yung mga protestante. Neka, hindi ba't ganyan ang nasa Katoliko? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Di Diyos-Diyos? Bakit? Dahil kung yun ang definisyon ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Bakit? Basahin natin ng isang talata na nakakatiyak ako na hindi matututulan at walang makakatutol kahit sinong protestante, kahit mismong si Felix Manalo. Basahin natin ng 3 Gs ng ikalawang kronika, ganito ang ating mababasa. Nasa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Sinong nagutos? Ang Diyos. Hindi naman si Satanas ang nagutos At saan pa ba pinalalagay? Ipinalalagay sa kabanal-banalang bahay. Naku, Butlay, patay ka. Hindi naman pala sa kabal-bal-balang bahay ng born again Christian, kundi sa kabanal-banalang bahay. At yung kabanal-banalang bahay sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang haligid sa haligan ng katotohanan na siyang simbahang Katoliko na patunay na kami tinayo ni Kristo at sumusunod kami sa utos ng Diyos. Ngayon, Darwin Butlay, magising ka na. Bulag ka O basahin natin ang 4:4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sumasampalataya sa Diyos to Kaya bulag na Kaya kahit anong talata isampal mo, literal, o kung pwede mang gawing hollow blocks yung talata at ibato sa ulo niya, hindi pa rin tatama sa kanya at hindi pa rin magigising ang taong ito. Sapagkat iba ang Diyos niya sa Diyos ng Iglesia Katolika na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 Gs ng ikalawang kronika na magpagawa ng larawan. Hindi ba magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukoy na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1:25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isayas, 25:6 ng Exodo, 5:7-9 ng Deuteronomio, 22:8-9 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin mo panigurado, Darwin Butlay.
Dahil tatay mo si Archie eh. Kasama mo si Archie, biruin mo, nag-connive yung dalawa, mga kababayan. Yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Tapos si Archie naman, gusto Sabado, siya naman linggo. Eh, paano kayo magsasama niya? Magkakontra kayo sa aral. Eh, di plastikan ang nangyayari niyan. Bakit kaya? Oh, hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa eh. Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Ayoko lang mamersonal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong pinersonal sa'yo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan, tignan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 Gs ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talatang ginagamit nila na in Hebrew ay pisel, mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong si San Antonio de Padua ay Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo nun, mga kapatid? Eh di namamaratang lang ito, chismoso. Eh kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24:9 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan. At isa sa uri ng pag-iisip ng kamangmangan, yung iparatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismong ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas nun, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na kung tanungin ni Darwin Butlay. Sige, moderator, i-wave na natin ito at yan lang ang talatang ibabato natin sa ngayon. Okay, maraming salamat Brad Jared sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So ngayon ay ang cross-examination period, Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandiyan na? Nakasit na, Radaro? So ang ating cross-examination ay 10 minutes. Pag-start ng iyong unang tanong ay mag-start din ang ating orasan. So ready na, Timekeeper? Ready na, Pastor Butlay? Ready na, Brad Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Okay, unang tanong, Bro Jared. Yung tema mo ay patutunayan mo na ang revolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Imo ba gyapong ipalmatudad? Yes or no? Pinapatunayan mo ba rin? Yes or no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos niyan eh. Ano ka ba naman, no? Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Santos ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan kasi sa inyo si Archie Añetes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman, Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo, Tanong na. Tanong. objection, moderator. Premise to, brother. Sabi dito, Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong, gumagawa ba kayo ng revolto o Diyos-Diyosan? Yes or no? No, tinan mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala. Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw, gibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan, santos nga larawan. Huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Eh parang pinagdidikit mo tayo niyan. Pambihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami pa niyang talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan na larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence dyan in Hebrew, pisel. Ano ko ba naman? Di mo pa alam yan, Darwin Butlay? Tinan mo. Kala ko ba naman nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh.
Tinan mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Eh, ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, Meklaet, feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tinan mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayo ang inyong mga larawan. Ito tanong. Ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? Meron po, no? Yes! Yes! Yes, meron! Kaya nga meron tinatawag, La Muerte de San Jose. Meron ba wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok ka eh. Pumasok ka doon para makita mo may nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Gipain mo yan! Kanina pa, oh. Sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sang-ayon ako dyan, yes. Pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasapaw. Tinan mo, kala mo namang ano eh, naka 3 points pero sala naman eh. Tama. Sang-ayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa Meklaet at Mesabe na yun mismo ang Diyos ang nagutos na ginagawa namin sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, di mo magigibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bang pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan? Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong, nyawo. Objection. Naunsa, mali. Wa pa kanina human ng pangutana. Manlok naman itong bagay. Meron pong objection. Ano ang iyong objection? Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, sang-ayon ako sa talata. Pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tinan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, nagsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, diablo ka. Okay, tanong, ito tanong. Pakinggan mo. Huwag ka, parang diablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo, editor, hindi makinig. So, anong objection mo? So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na tiyablo ka. Kasi ano yon, hindi maganda yon. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogue. So, tanong. Tanong na lang. Okay, ito tanong ha, pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? No, ba't ko naman aminin yun? Pabira ka naman, oh. Sino mo, namamaratang na mga kababayan, mga kapatid. Wala naman ako sinabi Diyos-Diyosan yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatayo sa 3 Gs ng ikalawang kronika. O dadagdagan ko pa sa 29 ng unang hari. Ito premise, moderator ha. O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka eh. Next question. Okay. Panahon mo sa pagtanong, huwag kang magtanong. Nalaglag pa yung audio ko. Okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5, salamat bro pala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala rin magagawang mabuti.
Ito tanong, pakinggan mo. Oh, ito tanong ha. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolto nyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Ang bihira ka naman, oh. Yes or no? No, bakit? Ito dahil kung iyan, iahambing mo sa lahat ng ribulto, lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas Diyos-Diyosan na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman eh. Merong tinatawag na Besel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images kaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Eh, nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo, tanong mo kapatid na butlay, huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo, hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba hindi makapagsalita at hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no? Makapagsalita yung Diyos-Diyosan no? Yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihin Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyos. Tinan nyo mga kapatid, nasa katino... Ayoko na lang ma-personal, moderator, ano? Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, kulit mo naman eh. Ito objection ko, moderator. Refer his question. Impertinente, moderator. So, ruling na moderator, no, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mo i-assume na Diyos-Diyosan ka agad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kanina na yung Diyos nyo, yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil inihahambing mo yung larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong. Pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad ba? Hindi. At ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Besel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yon sa kanyang 1 minute answer. One last question. Sige. Ano pa man na bro? Tanong na tanong. 1 minute. Sige. Sige, last ang pangutana. Okay. Sunod na akong pangutana. Last akong pangutana. Matud ni mo ganina sa akong pangutana. Ay, sorry. Tagalog ka pala. Hindi ka pala magtindi ng Bisaya. Sige. Sorry. Sabi ko kanina, mahirapan tayo sa kalisod. Buksan na lang na to. So, ito. Patuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong larawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia, kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto nyo sa Diyos-Diyosan ayon dito sa Biblia? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, Pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nagutos sa Hebrew, Meklaet at Mesabe. 19:21 ng Isaias. Basahin mo 1:25 ng Roma para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So, time out na. So, tapos na po ang 10 minutes na cross-examination. At ngayon, bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kanyang destructive speech sa kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Charid Almasura. Pastor Butlay, ang iyong 10 minutes po. Timekeeper, ready na ba? Ang iyong 10 minutes ay